Magandang araw mga boss, i-PMS ko muna itong sasakyan ni customer. Pero unahin ko munang i-change oil itong makina niya. Gagamit ako dyan ng box wrench na number 17 para itong drain plug nga maluwagan ko. Pag maluwag na yan mga boss, pwede nyo nang kamayin yan para tuluyan nyo nang matanggal itong drain plug. Ayan mga boss, kung makikita nyo, dinidrain ko na itong lumang langis ni customer. At pag kaunti na lang itong langis na tumutulo dito sa makina, babalik ko muna itong drain plug niya. Ipakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos gagamit ako dyan ng box wrench na number 17 para mahigpitan ko nga itong drain plug niya. Pag mahigpit na yan, balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung pangpinal na langis. At sa pag-flashing naman na gagawin ko dito sa makina ni customer, gagamit ako dyan ng 2 liters na langis. Bali yan nga yung gagamitin kong pang-flashing dito sa makina ni customer. After ko nga may salin itong langis na gagamitin kong pang-flashing, ibalik ko na itong engine cap niya tapos pa-start ko itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina, hayaan nyo lang siyang umaandar hanggang sa makonsume nyo yung 5 minutes na naka-start nga itong makina. Hindi nyo kailangan niyang i-revolusyon. Wala kayong ibang gagawin kundi hintayin yung matapos yung 5 minutes nga na naka-start itong makina nyo. Actually mga boss, sa PMS na gagawin ko, may mga concern si customer na kailangan ko pang i-diagnose. Kasi nga, pag nag-start daw siya ng makina, mayroon daw lumalabas na ingay. At pag inapakan niya naman yung brake pedal, mayroon daw lumalagitik dito sa harapang gulong niya. Hindi pa yun mga boss, nagbabawas pa daw ito ng brake fluid. At kung makikita nyo, isa pang problema dito, yung makina. Tignan nyo, ang dumi. Pero bago ang lahat, naka 5 minutes na pala ako, kaya switch off ko na itong makina. Tapos, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-drain ko nga itong langis na ginamit kong pang-flashing dito sa makina. Gagamit ulit ako dyan ng box wrench na number 17. Luluwagan ko itong drain plug niya at pag maluwag niya yung mga boss, syempre tuluyan ko nang tanggalin yan para mapatulo ko na nga itong langis na ginamit kong pang-flashing. At para hindi sayang yung oras nyo, habang pinapatulo nyo nga itong langis dito sa makina, punta ka muna dito sa harapan ng sasakyan mo sa ibabaw ng makina. Tanggalin mo muna itong lumang oil filter. Gagamit ka dyan ng oil filter wrench para maluwagan mo itong lumang oil filter. Sa pagluwag naman itong lumang oil filter, gamit niya itong oil filter wrench nyo, pihitin nyo lang yan pakaliwa. Pag maluwag na, pwede nyo na ngayon kamayin yan mga boss para tuluyan nyo nang matanggal itong lumang oil filter. Medyo maskip nga lang yung paglalabasan mo nga nitong lumang oil filter. Kaya diskartehan mo na lang kung saan maluwag na mailulusot mo nga itong lumang oil filter mo. Ito na mga boss, tanggal ko na itong lumang oil filter. Tapos, dito sa base ng pagkakabitan mo nga ng bagong oil filter, dapat punasan mo muna yan ng basahan para matanggal yung mga tumulo na langis. Mahalaga kasi mga boss na bago mo ilagay yung bagong oil filter, dapat itong pinaka-base niya, malinis yan. At pag malinis na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong oil filter. Dapat mga boss, itong o-ring ng bagong oil filter, pinahiran nyo ng langis yan. Para pag nailagay nyo na itong bagong oil filter at hinigpitan nyo yan, hindi pumilipit yung o-ring niya. At dahil nga sa maliit lang naman itong oil filter, kinamay ko lang yan mga boss sa paghigpit. Dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa yung problema ni customer na pag nag-start nga daw siya sa umaga, meron daw maingay dito sa makina. Kaya yung tunog daw, pag bagong start, lalo na sa umaga, gumaganon. Pag ganyang tunog mga boss, kadalasan yan sa fan belt lang. Kaya tinanong ko nga si customer kung nagpalit na ba siya ng fan belt, sabi niya hindi pa raw. Nang chinik ko nga itong fan belt niya, bukod sa makintab, matalas na yung pinakaipin. Pag ganun mga boss, palitin na yun. Sa pagtanggal naman ng fan belt, luwagan mo muna itong number 12 na bolt dito sa bracket ng alternator mo. Para itong adjusted bolt, ma-adjust mo. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench na number 14. Ayan mga boss, yung sa ilalim ng alternator, luwagan mo yung bolt dyan. Ayan niluluwagan ko para itong alternator maitulak mo. Nang sa ganun, maluwag mong matanggal itong alternator belt. Ayan mga boss, dalawagan ko na itong bolt dito sa ilalim ng alternator. Kaya pwede mo na ngayon itulak pa abante itong alternator at itong belt, maluwag na yan na matatanggal mo. Pero bago yun, ilapit ko muna itong camera mga boss. Siyempre naman, importante na bago nyo tanggalin itong lumang fan belt, tandaan nyo muna yung mga inikutan yan na mga pulley, pati bearing. Para pag inilagay nyo na yung bagong fan belt,
hindi kayo magtagal. Ang pinihit ko mga boss, ayan yung bolt adjuster nitong alternator para itong fan belt nga lumuwag. Ayan o, sikwating nyo lang itong fan belt dito sa bearing niya. Ayan o, tingnan nyo. O, nilis ko lang ng daliri ko. O, tanggal na itong fan belt, di ba? Kaya maluwag mo na ngayon matatanggal itong fan belt sa mga pulley niya. Dahil nga sa nailihis mo na yan dito sa bearing. Kumbaga iiwas mo na lang itong belt sa pagkakaikot niya dito sa mga pulley. Tapos hilahin mo na yan mga boss pag naiiwas mo na siya. O di ba ganun lang. Ngayon ipakita ko sa inyo na dito nang gagaling yung ingay na pinoproblema ni customer pag nag-start nga sa umaga. Bukod kasi sa makintab na yan, yung distance ng mga ipin magkakalayo na. Table no? Maingay sa umaga pag unang start mo no? Ha? Anong? Gumagano siya. Ito palit mo. Yung bago. At ito na yung nabili ni customer na alternator belt mga boss. Ilalagay ko na yan. Pero bago yun, ipakita ko muna sa inyo kung bakit ko nahatulan itong belt ni customer na dyan nga nanggagaling yung ingay. Kung papansinin nyo mga boss, malalim na yung pagitan ng mga ipin niya. Compare mo dito sa bago, tingnan nyo yung bago mababaw lang. Kaya pag ipinatong mo yan sa pinakapuli niya, hindi siya dudulas para makapag-produce ng ingay. Lagay ko na nga itong belt mga boss. Siyempre, gaya ng sinabi ko, bago nyo tanggalin itong fan belt dito sa mga pulley niya, dapat tinandaan nyo yan. Sa bagay mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, napakadali lang naman tandaan ng mga inikutan nitong belt. Kaya huwag kayong mag-alala dahil hindi naman kayo malilito pag kayo ang nagpalit ng belt ng mga pulley nyo. Ang mahalaga kasi dyan mga boss, maayos yung pagkakalapat nitong belt dito sa mga pulley niya. Kumbaga yung ipin nitong belt, lapat na lapat yan dito sa ipin ng mga pulley mo. Para sigurado ka nga na hindi ka magkakamali. Dahil sa okay na ito mga boss, na ilagay ko na itong fan belt niya dito sa mga pulley, ilapit ko ulit itong camera. Ayan mga boss, kung makikita nyo, na ilagay ko naman ng maayos itong belt dito sa mga pulley niya, pati dito sa bearing. Laging ganyan dapat ang pagtatrabaho mga boss. After nyo mailagay yung belt dito sa mga pulley niya, i-check nyo kung naglapat sila ng maayos para sa bandang huli walang problema. At dito naman tayo ngayon sa pag-adjust ng belt dito sa alternator. Para hindi kayo mahirapan mag-ikot ng bolt adjuster, itulak nyo muna itong alternator pabuka. Tsaka nyo ngayon ikutin ng kamay nyo pa kanan itong bolt adjuster para itong fan belt niya mag-adjust. At dapat mga boss, sa pag-adjust naman, wag sobra-sobra sa higpit. Yung tamang adjust lang na hanggat maaari, merong clearance itong fan belt mo. Wag yung banat na banat. Pero kung kulang pa naman yung pagkaka-adjust mo dito sa fan belt, maluwag pa yan. Ibig kong sabihin, pwede ka naman mag-adjust. Ayan yung adjuster bolt pihitin mo lang yan pa kanan. Gaya nga ng sinabi ko, wag naman sobra-sobra sa pag-adjust. Importante na itong fan belt mo dapat meron siyang play or clearance. Kung sa palagay mo okay na yung pagkaka-adjust mo ng fan belt, pwede mo na ngayon higpitan itong bolt dito sa bracket ng alternator mo. Para itong adjuster bolt naman na nakalagay nga dito sa alternator, maglalak na rin yan para hindi na rin siya ma-adjust or maiikot pa. At pag mahigpit na itong bolt dito sa bracket ng alternator, sa ilalim nitong alternator mga boss, meron naman dyan bolt na number 14. Ayan gumamit ka ng socket na sa number 14. Siyempre, i-final mo na rin yung higpit dyan. Tandaan nyo mga boss, pag mag-a-adjust kayo or magpapalit kayo ng belt ng alternator, itong bolt na number 14 sa ilalim niya, dapat luwagan nyo. After nun, syempre, higpitan nyo naman uli itong bolt. At dahil sa okay na ako sa pagpalit ng belt, balik na ako dito sa pag-change oil ko. Punta na ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para nga itong drain plug ng oil pan niya, mailagay ko na yan. Syempre, punasan ko muna bago ko ilagay itong drain plug. After ko mapunasan, ilagay ko na itong drain plug ngayon, ipakapit ko na yan sa thread niya, at pag kumapit na yan, gagamit ako ng box wrench sa number 17 para ma-final ko na yung higpit. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, balik na ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer para magsalin nga ng langis. May nakaredy si customer na 4 liters pero 3 liters lang muna yung isasalin ko. Paalala ko lang sa inyo mga boss na pag kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo at kayo yung mag-change oil halimbawa, gumamit kayo ng dipstick. Kahit pa sabihin nyo na 3 liters lang naman yung capacity ng makina nyo o kaya 3.2 lang naman ang capacity ng makina nyo. Huwag ganun. Dapat gumamit pa rin kayo ng dipstick.
Huwag niyo munang ibuhos lahat yung langis dahil nga sa hindi ka naman sigurado na sa pag-chisel na ginawa mo, na-drain mo lahat yung lumang langis mo. Ganon ang ibig kong sabihin. Kaya ito mga boss, nung hinugot ko itong dipstick niya, nasa pangalawang tuldok na. Ibig sabihin, naka-level na itong langis. Pa-start ko na itong makina. And mga boss, umi-start na itong sasakyan ni customer at wala na nga yung ingay niya. Pa-switch on ko naman itong aircon niya, baka dyan lumabas yung ingay. Aircon mo nga! Yun, walang lumabas na ingay. Patay aircon! Makina patay! I-check ko nga itong belt kung nagbago yung adjustment. Hindi naman mga boss, okay lang. Kaya punta na ako dito sa pangalawang problema ni customer dahil nga sa nagbabawas daw ito ng brake fluid. Siyempre naman dahil nga sa nagbabawas ito ng brake fluid, sigurado nagdagdag na si customer ng brake fluid dito sa reservoir. Kaya wala na akong may imbestigahan dyan. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, itong 4 na gulong, bubuksan ko yan. Tapos yung bawat piston niya, check upin ko. Tanggalin ko muna itong strainer dito sa reservoir niya. Tapos higupin ko itong maruming fluid mga boss. Gamit ko nga itong fluid extractor ko. Dahil nga sa nakita ko, marumi na itong fluid niya dito sa reservoir. Kaya papalitan ko na lang yan. At yung fluid naman dito sa linya niya, magbi-bleed na lang ako. Ang assessment ko kasi dito mga boss, kaya nagbabawas ito ng fluid dito sa reservoir niya dahil nga sa pwedeng manipis na yung brake shoe sa likuran o kaya yung brake pad dito sa harapan, manipis na yon kaya nabawasan yung fluid. Siyempre yung piston lumabas. Kaya yung fluid dito sa reservoir, magbabawas talaga. Maliban na lang kung merong tagas ng fluid dito sa repair kit sa brake caliper niya o kaya naman dito sa likuran sa wheel cap may tagas ng fluid, pwede rin yon para panggalingan nga ng pagbabawas ng brake fluid dito sa reservoir ni customer. At dahil nga sa mahaba itong video mga boss, pakiabangan na lang sa part 2. Actually satisfied na si customer sa makina dahil nga sa pag-start niya, wala nang ingay. Kaya lang, isa pa sa gagawin ko, masyadong marumi itong makina ni customer, tapos pag inapakan niya pa nga yung brake pedal, meron daw maingay, at isa pa nga, yung tagas ng fluid kung saan nagmumula. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakakuha ng idea. At samahan nawa kayo ng Diyos pag nagdi-DIY kayo ng inyong sasakyan. Muli mga boss, sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!